Maayong aga abyan, kag welcome sa aton nga programa sa sining kagahon, tinapay sang kabuhi. Magapamati naman kita liwat sa malipot nga devotional. Kag ang istorya nga akon nga i-share sa inyo sining kagahon nahanungod sa kabuhi ni Esau. Si Esau, siya ang magulang ni Jacob, ang panganay anak ni Isaac. Siya may ara sang birthright. Siya ang panganay nga anak, ang birthright ara gid sa iya. Masiling kaya nga may ara birthright o silingon sini ara ang dako nga responsibilidad sa iya, kag kina-expect pa nga siya magabaton sang dubli nga pagpakamayo halin sa ginikanan, kag makabaton man siya sang spiritual wealth halin sa Ginoo. Apang isa ka adlaw sinaabyan halin sa iyang paghunting o pagpangayam sang pagpuli niya sa ilabalay, gingutom siya. Pag-abot niya sa ilabalay, nakita niya ang iyang manghod nga si Jacob may ara sang ginluto nga lugaw. Kag taman gid kanami ang ginluto ni Jacob. Pag-abot niya sa ilabalay, nangayo sa kay Jacob sang ginluto ni Jacob. Pero si Jacob nagsiling sa iya, antes ta katagaan sang akon ginluto nga stew o lugaw, i-trade anay sa akon ang imong birthright. Ihatag anay sa akon imong birthright. Pero kung inyo lang taon di, ang birthright tama gid kay importante. Sabihan, apang ang masubo, ang natabo, ginuna ni Esau ang iyang kagutom. Iya gid trade ang iyang birthright. Kani nagsiling siya sa Biblia nga, siling niya, "Look, I am about to die." Lapit ako mapatay, gutom na ko. What good is the birthright to me? Ano bala ining birthright sa akon? Abot silingon, wala na appreciate ni Esau ang mga ginagmay mga butang na ginhatag sa Dios sa iya. So ang natabo, iya gin-trade ang birthright. Kag si Jacob amo ang nakabaton sa birthright, mga abyan. Kisa sa aton kabuhi, kangay kita kay Esau, no? Wala naton appreciate ang ginagmay mga butang aton nabaton. Damo sa mga butang wala naton hatagan sa appreciation. Kaangay sang oras, kaangay sang provision sa Ginoo sa aton kabuhi, kaangay sang mga moments nga mayara kita sang peace of mind, mga moments nga mangin malipayon kita upod sa mga kabataan naton, pamilya naton. Ug isa hindi naton ina ma-appreciate. Pero abyan, tandaan naton ini nga ang ginagmay ng mga butang amo inang nagaprepara sa aton sa mga dalagko nga butang nga igahatag sa Dios sa aton. Those small blessings prepare us for the bigger blessings. Ang Biblia nagasiling sa isa ka teksto sa Luke 16 verse 10. Sunod dire sa Biblia, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much." Kung sino kuno atong masaligan sa mga ginagmay mga butang, masaligan man sa mga dalagko nga butang. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Kung sino man atong hindi masaligan sa mga ginagmay mga butang, hindi man masaligan sa dalagko ng mga butang. So ini nga bersikulo abyan nagapakita ini sa aton nga ang mga ginagmay nga mga butang may ara sila importansya. Why? Because those small things, those small blessings prepare us for the greater blessings that Christ or God is preparing for us. Abyan kung ano ang sitwasyon mo subong, siguro manubo panulok sa imo kaugalingon kay amo na imo obra. Siguro hindi ka malipayon sa sitwasyon mo subong. Tandaan mo gid kung anong ara sa imo subong, ina nagaprepara sa mga dalagko nga butang para sa imo kabuhi. Tandaan naton, kinahanglan naton mangin kontento sa aton kabuhi, pero kinahanglan man naton sa pagsalig ug pagtuo sa Dios. Kaya ang Ginoo abyan naghandom gyud siya mangin madinalagkon kita sa aton kabuhi. Ang aton lang himuon mangin matutom kita, mangin kontento kita, kag mangin responsible kita sa mga ginagmay nga mga pagpakamayo
naginhatag sa Ginoo sa aton. Abiyan, kabay mangin malipayon ikaw, upod sa imong pamilya, dira sa imong trabaho subong, kag kabay nga mangin madinalagon ikaw sa sining adlaw. Kabay ang imong mga plano mahimo mo sa sining adlaw. Ang Dios magapakamayo sa imong abiyan, kita na yun man kita liwat.